I'll read it. Just follow me with your eyes. I'll read it from verse 20 to verse 24. Verse 20 to verse 24. I'll read the verses. Just follow me with your eyes. The Bible said in chapter 21 in the book of Luke, verse 20, and ye shall see Jerusalem compassed me with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter thereinto. For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. But woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days, for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, and the time of the Gentiles be fulfilled. Let's go to the Lord in prayer. Heavenly Father, thank you, dear Lord, for giving us an opportunity to study specifically on these verses. We recognize your warnings, O God. We recognize that you have given us signs. We recognize that how urgent it is, how important it is to study the signs that you have given to us para sa Panginoon sa mga future events that you want us to be aware. And we thank you for reminding us these verses. We thank you even for the presence of each and everyone that here this evening. Thank you for bringing us safely here, and thank you for giving us wisdom and understanding. Open our hearts, our mind, O God, that we may understand more the deep meaning or yung mas malalim pang interpretasyon nito, Panginoon. At hayaan mo nga na ang bawat isa, let every one of us, Lord God, maunawaan ito, mag-sink in sa aming mga puso at isipan, may sa pamuhay namin. At O God, ikaw po ang mapapurihan at maparangalan sa aming pag-aaral. Be in the midst of us, in Jesus' name we pray. Amen. Alright, so ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi is patungkol po sa Luke, again, chapter 21, and actually this chapter has a parallel chapter in the book of Matthew. In the book of Matthew and in the book of ano pa ba yun? Mark at saka Luke. Parallel chapter po yan, ano. You will see this chapter is parallel dito sa Matthew chapter 24, Mark chapter 13, and Luke chapter 21. Yan pong tatlong chapter na yan, pare-pareho po yan ang kinikwento. Kasi nga, di ba sa Gospels, iba-ibang mga disciples ang nagsulat. May sinulat si Luke, may sinulat si Matthew, may sinulat si Mark. Pare-pareho po yan, ano, parallel po yan tatlo. Now, we will focus in chapter 21. Now, the title of the sermon is When Judgment Draws Near. When Judgment Draws Near. Now, mga kapatid, whether we like it or not, may judgment na mangyayari sa mundong ito. Kasi ang mundo natin ay hindi po siya pabait ng pabait. Pasama ng pasama ang mundong to. Amen? You can see it from the media. You can see kung paano binibigyan ng mga rights na ngayon yung mga kasarian na wala naman doon sa nilikha ng Diyos, di ba? The LGBTQ community na mayroon na silang sariling toilet. You know, sa US, mayroon tayong tinatawag na neutral na toilet para sa mga para sa mga ganitong mga kasarian. And hindi na ang mga transgender, ayaw nilang tinatawag silang almost daw sila mukhang babae na. Kasi babae daw talaga sila. Ayaw nilang tinatawag silang ganun. So, they want their rights, and nakita natin yung pababaw ang standard ng mundo. Dati po, sa unang panahon, pahabaan ng damit.
Ngayon, paiklian na po. Tingnan nyo naman yung mga ninuno natin kung paano manamit nung unang panahon. Di ba? Ngayon, pag mahaba ang damit mo, ikaw na ang mabubuli. Di ba? Imbis na pag-uusapan yung maiikli ang damit, hindi. Ang pag-uusapan, ba't ang haba ng damit nila? Mga weirdo. Di ba? Ganon po ang mundo natin. Hindi po siya na paigi ng paigi. Pasama ng pasama, and whether you like it or not, judgment will come. Okay? And it is very important when we study the Bible na maunawaan natin ano ba ang mga warning ng Panginoon sa mga judgment na gagawin niya. Ano ba ang mga signs na ipapakita sa atin ng Diyos. Again, if you will read Matthew chapter 24, Mark chapter 13, and Luke chapter 21, pare-pareho yan. Nandyan yung mga warnings ng Panginoon sa sa mga before siya bumalik, yung mga signs na mga mangyayari. Amen. Even ang pag-aaralan next week, mas exciting ngayong next week kasi makikita natin diyan yung yung moon at saka yung star, yung moon, and there shall be signs of sun and the moon and in the stars and upon the earth the stars of nation which perplexity, the sea and the waves roaring. Yung pagdilim daw ng araw at saka pagpula din ng buwan. Medyo nakakatakot yung mga signs na yan. Pero hindi yan natin itakal ngayon. Hindi yan kasama sa atin. Hanggang 24 lang tayo. But again, ang ating pag-aralan is when judgment draws near. Now, I want to start by saying that naka-experience na ba po ba tayo? Have we experienced already that someone already gave us a warning but still ginawa pa rin natin? Like sa mga bata, pag sinabihan kayo, wag mong gagawin kundi mapapalo ka sa akin. Tapos ginawa mo pa rin, tapos napalo ka. Have you experienced that? Elijah? Na-experience na ba natin yan? Elijah? Palagi. Di ba? So, ginagawa ba ng daddy natin? Ginagawa ba ng parents natin? Pag sinabihan, huwag mong gawin yan. Tapos pinalo ka talaga. Ginawa ba? Ganon din ang Diyos natin. Pag nag-warning ang Diyos, gagawin niya yun. The fact na binigyan ka ng warning, huwag po nating huwag nating sa walang bahala. Di ba? Yung warning ng Panginoon. Even di ba nga, pag sa kumpanya, pag winarningan tayo, pag pinulit mo pa yan, ma-determinate, di ba? Agad tayo, di ba? Hindi na agad natin ginagawa, nililista agad natin things not to do, di ba? Para hindi tayo ma-terminate. Nagiging maingat tayo. Bakit pagdating sa salita ng Diyos, napakababaw lang ng response natin? Pag sinabing may warning ang Diyos. Di ba? We are so unfair sa Diyos. Bakit pagdating sa Diyos, ang babaw ng mga reaksyon natin? So, may mga bagay na pag winawarningan tayo, ako naalala ko dati, sinabihan ako ng parents ko, wag kang maliligo sa ilog. O wag kang sumasama sa mga classmate mo na maliligo sa ilog. Yang nabanggit niya kasi mga classmate barkada lang. Yung neighbor namin naligo sa ilog, sumama ako. Kasi hindi ko naman yung classmate, ang binanggit niya lang classmate at sa mga kaibigan eh. Yung neighbor namin, close naman niya, sumama kami. Pagbalik ko, luhod ako sa asin. Asin, ilang oras ako nakagano sa asin. So, ang masakit niya, pinagtatawanan lang ako ng mga kapatid ko, di ba? So, the point there is, pag winarningan, kailangan, isaulo natin, bigyan natin ng diin. Introduction natin dito is Luke chapter 21 records Jesus teaching His disciples about events that were coming upon Jerusalem and about the seriousness of being spiritually prepared. Okay? Gusto ng Panginoong Jesucristo maging prepared sila. In verse 20, Jesus gave a very clear warning. When Jerusalem would be surrounded by armies, the people were to recognize that destruction was near. Palapit na po ang destruction. Historically, sabi nila nangyari na ito. A lot of scholars believe that it happens already in around
70 AD? 70 AD? Issue ko kanina yun eh. So, ang sinasabi dito sa kaibigan natin sa online na sa history na nangyari na daw to 70 AD. This was fulfilled historically in AD 70 when Romans under the Titus besieged Jerusalem, destroyed the city, which we already know. Destroy naman ngayon ang Jerusalem, di ba? Now, honestly, wala namang makapagsabi kung tapos na ang judgment. Yun na ba yun? Who knows? Nandito pa naman tayo. Kasi later on, ang sasabihin after nito, darating ang Panginoon, bumalik na ba yung Panginoon? Hindi pa naman eh. So marami pang pwedeng mangyari. Now, ang sabi ng Biblia ay mayroon siyang may warning ng Panginoon dito. Historically, sabi nangyari na, maybe part, we don't know. Let's ask the Lord. Pumapalagod natin sa langit. Jerusalem would eventually be surrounded and destroyed by Roman armies, but the spiritual truth of this verse reaches beyond the historic event. It's not about what happened already. God gives us warning before judgment, and wise people responded while there is still time. So kung wise ka, kapatid, at nakita mo yung warning, you have to respond. Okay? Kaya ano ba ang response natin pag mayroong warning ang Panginoon? Easy lang tayo. Wala, hindi yan mangyayari sa panahon natin. The question is not simply, do we see the warning? The greater question is, what will we do when God warns us? Because this will not end on this specific chapter. Ang daming warning ng Panginoon sa buong Biblia. Ang gusto natin matutunan ngayong araw na to, ano ba ang respond natin pag may warning ng Panginoon? Okay? Okay? I have 3 points. Point number 1, God gives warning before judgment. Of course, just ang Panginoon, hindi siya basta-basta na nagbibigay ng judgment without warning. Right? The thematic truth here, God's warning are expression of His mercy. Okay? Giving people an opportunity to respond before consequence come. And again, it happens on our day-to-day basis sa buhay natin. Na hindi naman tayo basta-basta pinaparusahan ng Panginoon sa mga desisyon natin kung hanggat hindi mo na tayo wina-warn. God will use people. Sometimes, He will use your pastor na i-warn ka. Na wag mag-ingat ka dyan, wag kang makipagrelasyon sa mga hindi mo ka-reliyon, sa mga ibang lahi, tapos babalik ka sa pastor, buntis ka na. Di ba? Hindi ka ba winarningan ng Diyos through your pastor? So ang tanong, ang point dito, God gives warning before judgment. Now, may mga bagay tayo, may mga decision tayo sa buhay na may judgment ng Panginoon. Sometimes it causes forever na consequence. Kasi pag po kayo nabuntis na, nagkaanak na kayo, wala na kayong magagawa dun. Forever na yan, mayroon ka ng anak out of wedlock. Wala ka na magagawa doon. That's a consequence na habang buhay mo nang tatamasain. And when you shall see Jerusalem, sabi dito, compassed with armies, Jesus told them beforehand that they would see the judgment would not come without warning. So may warning. Before mangyaring isang bagay, magwa-warning ang Panginoon. Throughout Scripture, God repeatedly warned people before judgment. And I'll give you some example in the book of Hebrews chapter 11, verse 7. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark. Alala niyo si Noah. Winaraningan ng Panginoon. Anong respond niya? Kahit nagmukha siyang baliw, ginawa niya pa din. Tayo bilang mga Kristiyano, na sinabi ng Biblia, there will be rumors of war. May magbabalik ang Panginoon. Pag ikaw, kinento mo naman yan sa mga kapwa mong office mate, di na mukha kang baliw, di ba? Pag sasabihin mong end of the world. Pero sinabihan tayo na pababalik ng Panginoon. Mayroon siyang wrath na ipupur dito sa mundo. Paano kung bumalik ang Panginoon sa panahon natin? Ready ba tayo? I know, hindi tayo makaka-experience ng wrath ng Panginoon. God will not let that happen, na ma-experience natin yung wrath.
Pero yung point there, paano yung mga kamag-anak mo na hindi mo pa nasisharan? Diba? Will you take that warning, you take it for granted? Noah did not ignore God's warning. He acted upon it. Okay? So si Noah nag-act. Si Lot, sino may kilala kay Lot? Sino may kilala kay Lot? Pamangkin siya ni Abraham, di ba? Lot was warned before Sodom was destroyed. So, alam niyo naman yung Sodom and Gomorrah, di ba? Nabasa niyo sa Biblia, kung saan maraming mga bading na pinagsusunog ng Panginoon. Before niya sunugin yung Sodom at Gomorrah, pinuntahan, kasi itong si Abraham nakipag-deal sa Diyos. Panginoon, kung mayroon diyang 50 na righteous, susunugin mo pati yung righteous. Hindi, kung may 50, hindi ko susunugin yan. Kung may 40, hindi rin. Kung may 30, hindi rin. Kung may 20, hindi rin. Tapos hanggang umirit pa sa dulo, Lord, last na. Kung may 10, hindi rin. Ilan lang, silat lang nandun sa loob eh. Silat lang ang kumikilala sa Diyos, hindi pa lumalakad ng matuwid. Parang backslider, hindi na parang backslider pa. Nag-compromise pa. Kasi nakatira sa Dubai sa Riga. Sinabi kasi ng Panginoon sa Russell kayo matumira. Pagtingin doon ako sa Riga, Abraham, kasi maganda dun sa Riga, accessible lahat. May access sa lahat. Ayun, nilamon ng sistema sa Riga. Di ba? Sa Karama. Sa Karama, dami din. Doon ako unang tumira sa Karama. Mayroon dong Club 24 ba yun? Sa may Burjuman. Di ba? Hindi ako nagpunta doon Alam ko lang. Okay? In Genesis chapter 19:17, escape for life, look not behind thee. Ang sabi doon sa Genesis, huwag kang lumingon. Nag-war ng Panginoon. Huwag kang lumingon. Huwag kayong lumingon, kundi magiging asin kayo. Minsan talaga mga kapatid, yung mga asawa natin, matitigas ang ulo. Lumingon pa din yung asawa. Hindi naging asin. Di ba? Buti na lang yung asawa ko hindi matigas ang ulo. Pag nandito sa church. Di ba? Mga kapatid, nagwa-warn ang Panginoon before niya gawin ang judgment. Grabe nga yung nangyari kay Lot. Nagpadala pa ng anghel doon. Niligtas pa sila kasi pagpasok ng anghel, yung mga anghel, alam na agad nila kasi may espiritu siya ng Panginoon. Alam, ligtas siya Alam niya agad na yung parating mga anghel. Pinatuloy niya sa bahay niya. Nakita ng mga taga doon sa Sodom and Gomorrah. Siyempre, siguro, we don't know. Kilala nila yung mga tao, yung mga bagong muka. Baka may itsura yung mga anghel. Pinuntahan doon sa bahay. Sino yung mga nandyan sa inyo? Nakita namin, palabasin nyo para matest namin sila. So, alam niyo, sabi nila, meron akong mga virgin na anak, ito na lang yung kunin mo, wag tong mga bisita ko. Tignan mo sila, defile na din yung utak Kung ano-ano mga proposal na sinasabi But the point there is, ba't nangyayari yun? It's because of Abraham. That's favor for Abraham na wag mong sunugin lahat ng tao dun. Nandun yung pamangkin ko, si Lot. Now, niligtas sila ng mga anghel. Binulag yung mga bading, mga ano kasi yun, mga bakla. Ayaw nila nung babae, ino-offer sa kanila nila, at gusto nila yung mga lalaking bisita. Mga kapatid, hindi normal yun. Pag ang lalaki nagkagusto sa lalaki, hindi normal yun. Pag ang lalaki nagka-crush sa babae, normal lang yun. Walang masama doon. Basta dumaan sa tamang proseso. Pero pag si Elijah nagka-crush kay Charles, may problema tayo. 'Di ba? Pag lalaki ang naging crush mo, may problema tayo. Pero kasi ang Sodom and Gomorrah pinasunog ng Panginoon kasi babae to babae, lalaki to lalaki ang nagkakagustuhan. Now you tell me na okay lang sa Panginoon ng LGBT. Kung bakit pinasunog, ganun kagalit ang Diyos. Sinira ng mga taga Sodom and Gomorrah yung disenyo ng Diyos
sa tao. Naglikha siya ng lalaki, naglikha siya ng babae para may katuwang sa lalaki. Ang sinira nila, lalaki to lalaki nagkagusto, babae to babae nagkagusto. If you don't believe me, you read book of Romans, chapter 1, and you read the book of Genesis, chapter 19. Kung gaano kagalit ang Diyos sa nagkakarelasyon sa same gender. Kasi sabi sa temptation daw, normal lang sa atin. May mga temptation na normal. Pero pag ang tao na-tempt sa same sex, hindi daw yun normal. Abnormal yun. Okay? So again, may warning. Before niya sunugin ng Sodoma at Gomorrah, nag-warning ang Diyos. Before niya, ang Nineveh nga, di ba? O anong nangyari sa Nineveh? Nag-repent ang Diyos. Ay, hindi ko ito susunugin. Nag-prayer and fasting ba naman? Ilang araw. Pati yung hari. Mismo. Di ba? Nag-fasting sila. Nag-warn ng Diyos. Nag-respond sila. Ngayon, tanungin niyo mga sarili niyo. Pag may warn ng Diyos, ano ba? Ano ba ang magiging reaction natin? Pag nakarinig kayo ng preaching dito, for example, you're living now in adultery or fornication, narinig mo yung preaching ni pastor na mali ang fornication, anong response mo? Hintayin mo yung consequence? Maybe na Bible study kami before, dito sa may bandang Algubayba. When I started, okay pa kami sa first night, second night, third night, fourth night. When I started preaching against idolatry, against images, hindi na kami nakabalik doon. What happened? Namatay. Yung lalaki na nagpapa-Bible study, nagkaroon ng kidney failure. So, nung una, nagiging okay na sana siya kasi nagbabalik sa loob kasi may sakit eh. Okay na sana siya, naka-recover na, kasi EGA nag-work. Alam niyo yung EGA? Sa Emirates, sa aluminum, global aluminum. So, malaki ang sweldo doon. Imagine, ang ganda ng Bible study namin, nagsashabu-shabu kami after. Mayayaman. Kaso hindi ko pwedeng baluktutin yung kahit masarap yung kinakain namin. Nakita ko, nag-touch na kami kasi meron kaming, may sinusundan kaming topic eh. Pagdating ng idolatry, ako yung naka-assign na preacher. Sabi ko, patay tayo dito. So, preach ko pa din, di na kami nakabalik. Sayang yung shabu-shabu, pero okay lang. Importante, hindi ko pwedeng baliktutin yung pinipreach about kasi naman, ang laki ng rebulto dun sa kung saan ako nagpe-preach, may altar eh. Oo. So, what to do, Yani? Chicken biryani. Ganun talaga ang buhay. Basta, hindi ko pagsisisihan yun sa buhay ko. Hindi na kami nakabalik, pero at least nag-enjoy kami ng few weeks, o few months, na masarap yung kainan namin palagi. Alright, so, application natin mga kapatid dito sa point number 1. God will warn us today through what? Okay, walang propeta ngayon ha. Huwag kayong maghintay na may apostol na pumunta sa bahay nyo para sabihin sa inyo na magpabaptize ka na or sumunod ka na kasi tinatawag ka na ng Diyos. Wala pong ganun na ngayon. May Biblia na tayo. Kompleto na, iba-ibang apostol. Mga patay na apostol, huwag yun lang magisingin. Huwag natin gayahin si Saul na nagpatawag pa ng albularyo para pagisingin si Samuel. Alala niyo yung kwentong yon? Nagpatawag ng witch para mag-witchcraft kasi wala siya mapagtanungan that time, walang propeta. Si Samuel patay na. Ginawa ni Saul, the first king in the Bible. Ginawa ng haring to kasi feeling niya talaga na malayo na sa kanya ang Diyos kasi ang dami na ng disobedient eh. Tumawag ng albularyo at gusto niya makausap daw si Samuel. Nagpakita naman si Samuel. Pero sabi ni Samuel, ba't mo tinutrouble yung kaluluwa ko? Sabi niya, bukas, ikaw at ng anak ko makakasama ko kayo. Ano ibig sabihin nun? Si Samuel ba ay napunta sa impyerno o napunta sa langit?
si Saul, ang dami niyang kasalanan, di ba? Ang dami niya ng kasalanan, hindi siya nag-uobey. Ito isang ginagamit kong argument pag sinasabi nila pag nagkakasala, hindi na pupunta ng langit. Balikan niyo si Saul. Si Saul, nag-start siya ng maayos as a king. Later on, marami siyang disobedience. Nung wala na siyang makausap na prophet kasi patay na si Samuel, nung nagtawag siya ng albularyo, ang sabi ni Samuel, nagpakita si Samuel, siyempre eventually nagpakita siya doon, sabi ni Samuel sa kanya, bukas makakasama kita. Kasi mamamatay na pala sila kinabukasan, kasi may war kinabukasan kasi naghihinga sila ng sagot. Susugod ba sila o hindi? Ang sinabi lang ni Samuel, bukas makakasama na kita. Kasi bakit? Kinabukasan, mamamatay na pala sila sa war. Now, it only clearly tell us that nasa langit si Saul. Kasi sabi niya, makakasama kita. Alam nga naman yung propeta, nasa impyerno na sinasabi niya yon. Okay? Nakasama niya sa langit. Pero ang gusto ko makita niyo doon, naging makasalanan na si Saul later on sa kanyang buhay, pero langit pa rin siya. Magpapakita yun sa atin that the salvation that we receive, okay? Kahit minsan nag-fall tayo sa mga kamalian, hindi ibig sabihin ng impyerno na uli tayo. Once you're saved, you're always saved. Okay? Kailangan natin maunawaan yon. Now, let's continue. Paano nga ba ngayon ang nangungusap ang Panginoon sa atin? Number 1, His Word, sa salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko palagi, 10% lang ng buhay Kristiyano nyo sa pakikinig dito. 90% sa pagbabasa nyo yan, makukuha. Matututo kayo. Bible study will help. Church services will help. Pero 90% mga kapatid sa pag-aaral natin. Kaya kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. Gising natin sa umaga. Okay, para pag-exercise lang yan. Pag hindi ka nag-exercise, madali mabilis kang mamatay. Di ba? Pag hindi ka magbasa ng salita ng Diyos, patay ang spiritual na buhay mo. Kailangan mong palakasin yan. Kailangan mo exercise ang spiritual na buhay mo. What else? Biblical preaching. Nangungusap ang Panginoon through this preaching. Ngayon, kung nakukonvict kayo, next time, magbasa na kayo ng salita ng Diyos. Number 3, conviction of the Holy Spirit. Minsan, paparamdam sa'yo ng Panginoon through the Holy Spirit. Try niyong pumatay ng tao, hindi kayo basta-basta makakapatay ng tao kasi kukonvict kayo ng banal na Espiritu. Try nyo magnakaw. Hindi ko kaya magnakaw. Kasi kukonvict ka ng banal na Espiritu. Try mo magsinungaling. Try mong lokohin yung employer mo. Try mong lokohin yung kaibigan nyo. Mararamdaman nyo yung conviction. Diba nasabi nga kanya ni Brother Joel, ngayon daw parang gusto niya, nagpipray na siya sa umaga. That's conviction. Kasi pinaparamdam sa kanya ng banal na Espiritu na may kailangan kang gawin. May kailangan kang baguhin. Sabi nga niya, nakita niya, proud siya sa sarili niya, somehow, sarili niya lang naman yun, na mayroon na siyang nakikitang pagbabago din sa sarili, sense of accomplishment niya, na may pagbabago. So that's the Holy Spirit na nag-guide sa kanya. What else? The consequence we see in the lives of others. So minsan, nangungusap ang Panginoon sa atin through the testimony of others. That's why we encourage others to testify. Amen. Kasi honestly, ako, kahit hindi ko nasabihin sa inyo yung mga ginawa sa akin ng Diyos sa opisina, kung paano ako ng Panginoon binigyan ng favor sa office. Pero naisip ko rin at the same time, may mga tao pala na pwedeng ma-bless sa testimony natin. So we have to share it. So God talks through the testimony of others. Alright, and lastly, the correction He brings into our own lives. So minsan, na ito yung masakit, no? Sabi nga, ito yung the hard way. Nangungusap ang Panginoon through consequence na sa mga buhay na nangyayari sa atin. Which is medyo mahirap na yun. So we should never treat God's warning lightly. Okay? Pag nag-warn ng Panginoon, hindi pwedeng, okay. No. Kailangan seryoso tayo sa response natin sa mga warning ng Panginoon. When the Bible exposes something wrong in our life, God is not warning us so that we can ignore Him. He is giving us an opportunity to repent and change. Okay? Pag may nakita kayo na mali sa sistema ng buhay nyo ngayon, kasi natutunan nyo sa pagbabasa ng salita, na i-preach ni pastor, na i-preach ni brother, meaning, nakarating sa iyo ngayon yan kasi binibigyan ka ng Panginoong magbago, mag-repent. Okay? So the lesson is, do not wait for judgment before taking God's warning seriously.
Okay? Huwag nating hintayin yung judgment bago pa tayo magsisi, mga kapatid. Nakita niyo yung kwento kaya ng testimony ni Sister Cathy sa Russell Kayma. So sabi nung pinuntahan ni pastor yung mamamatay na. Comatose. So anong sabi ng mga kabag-anak? Pinabalik pa si pastor doon. Eager na silang papuntahin si pastor ipag-pray. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa na judgment na ang nangyayari? Diba? We don't want that to happen to our lives. We don't want that to happen to our parents, to our relatives, to our brothers and sisters, to our close friends. So, do not wait for judgment before taking God's warning seriously. Number 2, God expects us to recognize the signs. God expects us to recognize the signs. Okay, bakit sa tingin nyo sa topic ng mga signs, 3 beses sa gospel, inulit-ulit? Bakit mayroon sa Matthew 24? Bakit mayroon sa Luke 21? Bakit nandun siya sa Mark 13? Kasi importante. Kasi sure na mangyayari. Anong sabi ni Joseph nung ni-reveal ni Pharaoh yung dream? Kasi ang dream ni Pharaoh 2 beses. Ang sabi ni Joseph, kaya yan 2 beses inulit kasi sure yan na mangyayari, sabi ni Joseph. Ito 3 beses sinabi sa Bible kung ano ang mangyayari sa Jerusalem. Ano ang warning ng Panginoon? Then no, sabi ni Jesus Christ dito, if it's read, if that is a Jesus text in red yung Biblia nyo. Sabi diyan sa verse, then know that desolation thereof is nigh. Sabi sa verse 21, malapit na yung desolation. Our thematic truth here is spiritual wisdom recognizes when God is speaking and responds before it is too late. Again, spiritual wisdom recognizes when God is speaking and responds before it is too late. Now mga kapatid, listen to this. Sinabi ko na ito before, and it's written in the book of Matthew. Pag ang Diyos nagsalita, ang mga anak niya nakakaintindi. Kaya po tayo hinalin tulad sa tupa. Kasi ang tupa, pag narinig yung boses ng kanilang pastor, alam niya yan. Ngayon yung pastor niya. Sumusunod yan, di ba? Pinapasunod yung mga tupa kung saan pupunta. Boses pa lang yan ng pastor, malayo pa yan. Alam na ng mga tupa yan na pastor niya yan. Hinalin tulad tayo sa tupa. Kasi tayo, ini-expect ng Panginoon, pag ikaw ay ligtas at meron kang nasarinig na salita ng Diyos, malalaman mo na galing sa Diyos yun. Okay? Magkakaroon kayo ng conviction kasi may banal na spirito kasi kayo sa inyong mga puso eh. You will know that that is from the Lord. Pag sinabi dito, bawal pumatay, tapos parang nag-enjoy ka pumatay ng tao ba? Delikado yan. Di ba? Walang ibang spirito ang nasa sayo. Nag-enjoy ka pa rin magnakaw. Alam mo po, marami akong nanakaw kanina. I-enjoy ka pa, kinikwento mo pa. Di ba? May ibang spirito sa'yo. Pero pag every time may tinuro sa'yo yung baptism, simple lang yung baptism, yung picture ng baptism, tapos naunawaan mo. Ibig sabihin yan, may banal na spirito ka, nagpapaintindi sa'yo, naririnig mo yung boses ng Diyos. Diniscuss dito yung about sa tithes, yung tent, naintindihan mo. Minsan, yung iba, ginugusto lang nilang hindi gawin. Pero, iba, naintindihan naman talaga nila. Mayroon lang sila mga sitwasyon na hindi pa nila kayang gawin ngayon. Pero naintindihan mo, di ba? That means, may banal na spirito sa'yo na nagko-convict. Di ba? Ano pa mga teaching? Pag sinabing, wear modest apparel, tapos nag-i-enjoy ka pa rin mag-miniskirt, di ba? Nag-spaghetting pababa ka pa din pag nag-church. Epal lang, di ba? So, there's something wrong kung hindi mo yun na i-apply na simpleng doktrina. I'm not talking about very deep doctrine dito. Yung mga simpleng katuruan lang dito. Pag sinabi ng Biblia, ang katawan mo ay templo ng banal na spirito. So, ingatan mo siya, huwag mong sisirain. Ngayon, sigarilyo ka ng sigarilyo, inom ka pa rin, sinisira mo pa rin yung sarili mo.
there's something wrong of kung paano ka nakakapakinig. And I'm not saying na hindi ka ligtas. Okay? Pero pag mga simple lang, kung naiintindihan mo but you choose not to do it, it means you are willing to face the consequence. Ligtas ka pa din, pero matigas lang talaga yung ulo mo. Meron mga tao na hindi talaga sila convinced, kaya ginagawa lang. Dalawa lang naman yan eh. May iba, ligtas, ginagawa pa rin nila kasi kalos ng kanilang mga puso. Which we will go there later on. Jesus expects his disciples to understand what they were seeing. He did not say, when Jerusalem is surrounded, continue as though nothing is happening. He said, then now. There are moments when Christians must spiritually wake up and recognize what is happening around them. Kailangan na yan mga kapatid, no? Kasi sa book of Romans chapter 13 verse 11, nasabi nga doon, and that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Hindi ito, mga kapatid, may mga gera na tayong naririnig. Hindi ito yung panahon para tayo ay maglaylo-laylo lang sa pagkilala natin sa Diyos. This is the time na kailangan natin seryosohin yung pagkilala natin sa Diyos. Hinabi ko na sa inyo kanina, pasama na ng pasama ang mundo. Pangalawa, may mga signs na nangyayari, may mga rumors of war na nangyayari. Again, baka malayo pa yan ang pababalik ng Panginoon. Pero nakikita natin yung signs. Di ba, hindi natin makakailan na nagkaroon ng pandemic, mayroon nagkakaroon ng rumors, wars, dumadaan na ngayong missile sa taas natin. One of the greatest danger, mga kapatid, sa Christian life natin is becoming spiritually insensitive. Again, ulitin ko, one of the greatest danger in Christian life is becoming spiritually insensitive. We can hear preaching repeatedly and eventually stop responding. We can know something is wrong but keep postponing obedience. We can see warning signs in our family, marriage, children, spiritual life, or ministry and still say, I will deal with it later. Di ba ganun tayo minsan? Manyana have it. Mamaya na. Saka na yan. Nasanay tayo sa ganun. But Jesus said, mga kapatid, then now. How to apply this, brethren? Let's ask ourselves, is my prayer life becoming weaker? Tanungin natin ang mga sarili natin. Ano bang nangyari sa spiritual life natin? Nagiging weak ba ako? Nagiging malakas ba ako? Is my Bible reading becoming consistent? O instead na dati, araw-araw ako nagbabasa, ngayon, weekly na lang? Am I becoming comfortable with sin? Parang okay na lang ba sa akin magkasala ngayon? Tanungin niyo mga sarili niyo, evaluate yourself. Is my family becoming spiritually colder? Tingnan niyo yung family mo, mga anak mo, tingnan mo yung mga lakad nila, tingnan niyo yung mga relasyon niyo. Lumalago ba yung mga anak mo sa pagkilala sa Diyos? O nakikita mo, iba-iba na yung mga expression nila, puro na lang mga napanood nila sa TikTok. Di ba? Nakikita mo yung anak mo, imbis nagpa-practice ng kanta, sumasayaw ng... Di ba? Tingnan niyo yung pamilya niyo. Saan? Saan ang mga nagiging habit ng mga family natin? Nagba-Brazilian dance na si Erin, anong gagawin natin? Di ba? So evaluate natin, palapit ba ako sa Diyos o palayo ako ng palayo? Well, the fact that we see brother na nagpapabaptize, di ba? Ibig sabihin, testimonya yan na gusto nilang mas makilala ang Diyos. Is my family becoming spiritual cold? Am I ignoring something God has repeatedly convicted me about? May mga bagay bang kinukonvict ka ng Panginoon pero ini-ignore mo lang? Alam mo, nangyayari yan. May kinukonvict. Si Brother Jairi, kung narinig nyo last week, di ba, testimony niya, ilang beses siyang kinonvict ng Panginoon, nasimulan na yung ministry sa Vietnam. Matigas ang ulo. Kailangan pang mabangga yung kanyang yung sasakyan nila, di ba? God will warn us.
Ay, yung warning pa lang din yun. Wala pa yung consequence. Buhay pa yung baby nila hanggang ngayon, malakas. Paano pa kung hindi talaga siya nag-obey sa Lord? Gusto ko talaga dito, Lord. Maganda kasi dito. Parang Sodom and Gomorrah. Di ba? Parang kung sinabi niya kay sa Lord yun. Kasi gusto niya dito yung comfort zone eh. Access ang lahat. Ba't ako pupunta ng Vietnam? Problem is, sometimes, or most of the times, ang buhay Kristiyano, pag ikaw ay kumilala sa Diyos, it's not about what it seems better for you. It's about kung anong binibigay sa puso mo ng Panginoon. Doon tayo magbabase kasi ipaparamdam at ipaparamdam sa inyo yan ng ipaparamdam sa inyo yan ng Panginoon, mga kapatid. Yung desire, Diyos ang nagbibigay ng desire. Akala nyo mananatili yung mga desire nyo. Dati, ang sabi ko sa inyo, ang dami kong desire. Dami kong desire sa buhay ko na eventually, nang nagpapatuloy ako sa Diyos, unti-unting nawawala. Kasi pinapalitan niya ng tamang desire ang mga puso natin. Di ba? Ano yun sa Psalms? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. May desire ang mga puso nyo. May mga something kayong gusto, pero alam ng Diyos kung anong tamang dapat dinidesire nyo. At nangyayari lang yun pag kayo ay nagpapatuloy. Don't expect that to happen pag wala ka sa simbahan palagi. Kasi kung ang utak mo puno ng mga Facebook, YouTube, yung mga kakaibigan mo na naglilibot ng ibang bansa, ang desire mo talaga iba. Magdi-desire ka, kasi maiinggit ka eh. Magdi-desire ka na makapag-ikot-ikot. Walang problema, mag-ikot-ikot ng mundo. That's not the issue is kung ang tanong, ano ba yung priority mo sa buhay mo? Ano ba ang mas mabigat sa buhay mo? Desisyon para sa Diyos o yung maging masaya ka lang? Alright, kasi mga kapatid, again, ang buhay natin ay kailangan nire-recognize natin yung mga warning. Recognize the warning before the damage become greater. Parang wala yung ibang verse na sinilagay ko dito. Naalala nyo yung verse ng thief. Ang pagdating daw ng Panginoon, it's like a thief in the night. Di ba? Para sa Second Thessalonians. Second Thessalonians. Let's go to Second Thessalonians. Second Thessalonians. Alam ko na sa Second Thessalonians yun. Chapter 5 ata yun. Chapter 2? 5:2, tama. First? Chapter 5? For yourselves know perfectly that the day of the Lord is coming as a thief in the night. For when they shall say, peace, safety, and sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness. Now, gusto ko maunawaan dito mga kapatid. Kasi minsan misinterpret natin yung verse na to. Ang pagdating daw ng Panginoong Hesus-Kristo is para daw tayong nanakawan. Okay, pero ang binabanggit dito mga kapatid, kasi ang point dito, hindi daw malalaman ng iba. Okay? Hindi malalaman ng iba kasi parang magnanakaw daw eh. Pero tayong mga believer, alam natin yung signs. Alam natin yung warnings. So hindi tayo kagaya ng mga nanakawan. Kasi babasahin natin niya, i-continue natin yung pagbasa. For when they shall say peace and safety, sudden destruction cometh upon them. Verse 4, but ye, brethren, are not in darkness. Sabi niya, hindi kayo yung mga nasa darkness. Ibig sabihin, yung mga taong hindi naniniwala sa mga signs and warning, sila yung parang mananakawan.
na hindi nila alam na bigla na lang may mangyayari. Na bigla na lang babalik ang Diyos. At yun na pala yung second coming ng Panginoon at magpaparusahan niya na yung mga tao ditong matitira. And the day should overtake you as a thief. But you are not in the darkness. Sabi dan, that day should overtake you as a thief. Nakita niyo yan? Hindi kayo yung mga nasa darkness na para hindi nyo malaman. Kaya nga, di ba, pag may mga nangyayari dyan may nangyayaring rumors of war, may nangyayaring pandemic, ang dami agad mga Christian nagre-react, di ba? Kasi alam ng mga Christian ng mga prophecy. Hindi tayo mananakawan, hindi tayo ignorante sa mga ganong pangyayari. Pero itong mga taong nasa labas daw, nasa darkness, para silang mananakawan lang. Bigla na lang itong mangyayari at hindi nila alam, balik na pala ang Panginoon. Okay. Dito tayo sa Matthew 24:24. Matthew 24:24. Ang sabi dyan, for there shall arise false Christ and false prophet, and shall show great signs and wonders, inasmuch that in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Now, take note the word, if it were possible, they shall deceive the very elect. Now, take note of this, mga kapatid. If you already accepted the Lord Jesus Christ and you are an elect, it's not possible. Sabi dyan, if it were possible, hindi na po kayo madadaya ni Antichrist. Kasi unang-una, may banal na spirito na kayo eh. Paano niya kayo dadalhin sa impyerno? Hindi niya na kayang gawin yun. Okay? So, anong pinapoint out natin dito, mga kapatid? Na dapat tayong mga Kristiyano, nire-require ng Panginoon na mauunawaan natin yung kanyang mga salita. I mean, ini-expect ng Panginoon sa atin na maiintindihan natin ang kanyang mga warnings. Na ini-expect ng Panginoon na mauunawaan natin yung mga simpleng gusto niyang ipahiwatig sa atin, mga kapatid. Romans 13:11, and that knowing the time that now, binasa ko na pala ito kanina, no? So, one of the greatest dangers, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, is Christian in life is becoming spiritual insensitive. Alam niyo, mga kapatid, may kasabihan nga, ang tunay daw na danger ay wala sa mga tao sa labas. Kasi yung mga tao sa labas, pwede pa natin masyaran yan at maligtas sila. Alam mo yung mas dangerous? Yung mga taong nasa loob na, pero hindi na nakakaunawa. Mga ano na sila, mga spiritual insensitive na sila. Especially yung mga, may mga sarili na silang simbahan, may mga kulto na silang paniniwala. And even minsan may mga kasamahan tayo sa church na ayaw talaga nilang baguhin ng kanilang stand pagdating sa kaligtasan. Gusto nilang haluan ng works. Kung works lang ang basihan, mga kapatid, sayang naman ang pagkapako ni Kristo sa krus kung kaya naman pala natin dagdagan ng works. So, ang dangerous hindi minsan yung mga taong nasa labas yung nasa loob na ayaw na magpabago. Alright? We can hear preaching repeatedly and eventually stop responding. Now, recognize the warning before the damage becoming greater, mga kapatid. Recognize natin ang warning ng Panginoon. The lesson here is spiritually maturity is not merely knowing Scripture. It is recognizing when Scripture is speaking directly to your situation. Ang pagiging mature, mga kapatid, is yung pag may nagtuturo at ina-acknowledge natin na para sa atin yun. Okay? And that will lead me to point number 3. When God warns us,
we must respond. Jesus said here, the desolation thereof is nigh. Alam nyo, ang buhay Kristiyano, mga kapatid, hindi pa damihan ng alam. Ulitin ko, kasi I'm talking about maturity now. Ang buhay ng Kristiyano, hindi pa damihan ng alam. Padamihan ng doktrina na napag-aralan. Palaliman ng doktrina o padamihan ng basa ng Biblia. Ang buhay ng Kristiyano is padamihan ng maia-apply natin sa buhay natin. It's all about application. Parang salvation lang yan. Pag tinanong nyo isang typical na Kristiyano na isang Pilipino, kilala mo ba ang Panginoong si Kristo? Yes. Pinako sa krus, namatay, nilibing. Alam ko yan, si Kristo. Ginagawa pa nga yan sa Pampanga eh. Nagpipinitensya pa sila. Kilala nila yan. But knowledge will not save us. Hindi to padamihan ng alam. Kasi kung padamihan ng alam to, talo na tayo sa mga scholar. Talo tayo ng mga taong matatalino na nag-aaral talaga ng salita ng Diyos. Ito ang labanan dito, mga kapatid, padamihan ng maia-apply sa buhay. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, hindi siya naghahanap ng taong matatalino. Naghahanap siya ng mga puso na willing sumunod. Kani kung matatalino lang, ang daming matatalino, mga kapatid. Kung matatalino lang, doon na lang ako mag-church sa mga mega churches kasi mga doctorate. No, puso kasi ang labanan eh. Doon tayo sa church na may makikita mo na may puso sa paglilingkod. Doon tayo sa mga tao na alam natin ang puso tama sa paglilingkod. And again, there's no perfect church. Pero again, ang maturity is hindi about padamihan ng alam. Padamihan ng may apply natin sa buhay natin. In the following verse, Jesus instructed the people to flee. Luke 22:21, then let them which are in the Judea flee to the mountains. They were not supposed to admire the prophecy, mga kapatid. They were supposed to obey it. Knowledge without response would not save. Knowledge without response would not save them. Parang salvation, di ba? Pag alam mo lang na si Kristo pinako sa krus, namatay, nilibingan, nabuhay, magulo, hindi ka maliligtas. Kailangan mong mag-response by believing, by accepting the gift. Kasi nga regalo, di ba? Ang sabi, it is a gift of God, lest anyone should boast. Ang salvation is regalo. Pag hindi mo tinanggap, hindi sa'yo. Nagets nyo? Pag binigay ko to kay Brother Ethan, Brother Ethan, regalo ko to sa'yo. Tapos sinabi ni Brother Ethan, ayoko niyan. Gusto ko kasi yung Bible ko nasa tablet lang. Kanino ngayon yung Bible na to? Kay Ethan o sa akin? Regalo ko to sana sa kanya eh. Kaso di niya tinanggap. Pero alam niyang regalo niya para sa kanya. Kanino ngayon yung regalo? Sa akin pa din. Kasi hindi niya tinanggap eh. Ganun yung salvation. Maraming tao alam yung salvation. Alam nilang si Kristo ay pinako sa krus, namatay, inilibing, nabuhay maguli after 3 days. Unahan ka pa ngayon ng mga bata, 3 days, nabuhay siya after 3 days. Alam nila. Pero ang tanong, tinanggap ba nila yung regalo? Tinanggap mo ba yung gift na yun? Kasi gift daw yun sa atin eh. Now, without accepting the gift, hindi ka maliligtas. Kasi yun ang magtutubos sa atin, mga kapatid, sa ating mga kasalanan. So, let's continue. We're almost done. James 1:22, ang sabi ng Biblia, but be ye doers of the word, at not hearers only, deceiving your own selves. Huwag tayong maging, mga kapatid, maging hearers, ha? Doers, practice natin. Again, padamihan tayo ng i-apply lahat na natutunan natin. It is possible to hear sermon, understand the warning, agree with the preacher, know what needs to be changed, and still doing nothing? Di ba? Minsan ganun tayo, mga kapatid. Naririnig na natin kung ano mga kailangan gawin, pero hindi pa rin natin ginagawa. That is dangerous. Dangerous, mga kapatid. Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Hindi natin alam ang mangyayari bukas.
Kasi ang nagiging issue kasi na ngayon, someday I will get serious with God. Kinausap ko yung isang dati kong kaibigan no, ng high school. Sabi niya, darating din daw ako dyan, Dre, parang feel ko. May time din magsusuko ako at kasi may Bible study na rin ako na-attendan. Alam ko yan, sabi niya, kasi na-try ko siyang sharean eh. Na-attendan na akong Bible study before. Darating din yung time, Dre, na mag-ano rin ako dyan. Mag-spend din ako ng time dyan. Someday, I'll fix my priorities. Someday, I'll forgive. Someday, I will surrender. Someday, I'll get saved. God's words repeatedly teaches us that the proper time to respond in God is now. To God is now. The proper time to respond to God is now, mga kapatid. 2 Corinthians 6:2, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. When God makes danger clear, immediate obedience is the wise response, mga kapatid. Our conclusion, Luke 21:20, sabi niyan, niremind tayo dyan, remind us, ang yung Luke 20, nire-remind tayo na 21:20, nire-remind tayo that when you shall see Jerusalem compassed with armies, then now the desolation thereof is signed. So, sabi dito, Jerusalem was warned. The signs would become visible, and when those signs appeared, the people needed to respond. The same principle speaks to us today. The truth to remember here is God gives warning before judgment. Do not ignore His mercy. Awa yan sa atin, mga kapatid eh. Huwag natin i-ignore yung mercy ng Panginoon sa atin. Number 2, God expects us to recognize the sign. Do not become spiritually asleep. When God warns us, we must respond. Do not postpone obedience. A final challenge to you, brethren, is maybe God has been warning you about needs to change. Baka nire-remind kayo ng mga bagay ng Panginoon na baguhin nyo sa buhay nyo. Maybe the Holy Spirit has been speaking to you about your salvation, about your family, about your priorities, about your habits, about your walk with God. Do not wait until the consequence arrive. Huwag nating hintayin na saka na tayo maging healthy living kung sunog na yung baga mo ka sa sigarilyo. Huwag nating hintayin na saka na tayo mag-exercise kung hindi nyo na kayang mag-soul winning. Huwag nating hintayin, mga kapatid, na naka-bedridden na yung mga kapatid natin, yung mga kamag-anak natin, bago natin sharean ng gospel. Huwag natin hintayin. Hear the warning. Recognize the danger. Obey God while there is still opportunity. Closing verse is Hebrews 3:15. Today, if you will hear His voice, harden not your heart. And my final thematic truth here is God's warning is an invitation to act before it is too late. Okay? Ang warning ng Panginoon is invitation yan sa atin para magbago before it's too late. Mga kapatid, sa lahat ng bagay nagwa-warn ang Panginoon. Sa love life, sa family, sa school, sa health, sa job natin, sa church, sa finances, lahat ng parte ng buhay natin, may warning dyan ng Panginoon. Mayroon ng Panginoon gusto sundan nyo na pattern para mas maging madali yung buhay natin. Ang tanong, nakikinig ba tayo sa Diyos sa warning na mga yan? Minarningan ka na huwag kang masyadong mangutang kasi malulubog ka sa utang. Nagbukas ka ng 3 credit card. Ngayong lubog ka na sa utang, minarningan ka na ng Diyos eh. Di ba? Huwag nating hintayin na nandun na tayong lubog na tayo. Now, we're not condemning the people na hindi pa sila saved. Kaya nila Brother Albert before, hindi pa sila ligtas before. Ay, nang naging Kristiyano na siya, natuto siyang mag-manage ng pera niya at binitawan niya na yung mga credit card na iba. Di ba? So, huwag nating hintayin
tayo ngayon, nandito na tayo sa sitwasyon, naririnig natin, nakakabasa tayo ng Bible, nakakarinig tayo ng preaching, mayroon tayong Bible study, nakakabukas tayo ng Biblia anytime, nakikita natin yung mga warning ng Panginoon, anong tama at mali. Kaya nga, dito pumapasok yung importansya ng church. Kasi hindi naman tayo naligtas dahil sa church. Naligtas tayo dahil sa Panginoong Jesucristo. Bakit kailangan ng church? Para ma-warn tayo. Para maunawaan natin ano ba ang mga tama at mali, ano bang mga dapat hindi sinusundan, ano bang mga nakakalugod sa Lord at hindi. Para ma-warn tayo at hindi natin gawin ng mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos na eventually pagdudusahan natin as a judgment. Again, aanihin lang naman natin yung mga tinanim natin sa buhay natin. Amen? So let's go to the Lord in prayer. Mga kapatid, let's all stand up. Heavenly Father, I thank you for this evening, for teaching us, reminding us that in the Bible, you've given us a tons of warning, Panginoon, para maunawaan namin na seryoso yung mga warning na to, Panginoon. At inulit-ulit mo pa to sa iba-ibang mga books, O God. So, sa warning mo, Panginoon, sa Jerusalem, sa warning mo, Panginoon, na darating ang panahon ay gugunawin mo o sisirain mo ang Jerusalem, it should remind us, Panginoon, na ang mga warning mo sa amin ay isang bagay na dapat palagi naming iisipin. At kung mayroon man kaming mga warning specifically sa buhay namin, anumang aspeto sa buhay namin, Panginoon, nawa ang bawat isa dito, they will take it seriously, they will act according, Panginoon, sa iyong salita, at hayaan mo nga na gamitin mo ang mga kapatiran na maging instrumento at maging warning sa bawat isa. Magpalakasan kami, Panginoon. Gamitin mo yung mga lingkod mo dito, yung mga preacher mo, mga leader mo, pastor mo, Panginoon, para mapaalalahanan ang iyong mga anak. O God, salamat sa iyong mga salita, salamat sa presensya ng bawat isa. Ikaw po patuloy, mataas, madakila sa mga buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. Remain standing and let us sing our closing hymn. Please open your hymnal books to hymn number 239 once again. Hymn number 239. Hymn number 239. As judgment draws near, let us declare our unshaken confidence in the Lord, even as we wait for his return. Let us sing the last stanza of How Can I Fear? Is King, He controls everything. He is with me each night and each day. I trust my soul to the Savior's control. He drives all fears away. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. For He so sees, He gives me peace. How can I fear in Jesus? Okay, you may be seated. First, may I call the children's ministry? I think they are going to perform. Ayan. Kanina, apat sila. Hindi, apat sila kanina. Si Brian. Ngayon,
si Brian, may kapatid si, si Henrich. Yan. Alright, you may proceed now to your performance. Bigyan naman natin sila ng, ng palakpakan. Kasi they need to be considered in the church because they are a future church. Good evening, everyone. Our dear Good evening. brethren. We will just have a review or a recap about Joshua chapter 8 that we had in the morning. Okay, kids, are you ready? So I will be having a question, just a recap. It's like a quiz. Okay, I have the first question will be, how many men of Valor sent them by night? How many men? Josiah? 30,000. Very good. And next question is, Andrew, where did he send them? AI. Yeah, behind the city of Ai. Okay. So now, how many men did Joshua set in ambush on the west side of city? Henrich? 1,000. 5,000 men. Okay. And then, what did the ambush do to the city? Josiah, what happened? Ay. Okay, burn it or it was set on fire. Okay? And then, next, what happened to the king of Ai? They hanged him on a tree. They hung him on the tree. Okay, very good. So, you understand the story. Thank you, kids. And now, let's kindly show the picture that you did. Okay, on the first picture, you can see God give us the victory. Okay, so what happened next? What will be the truths of the story, Henrich? The true The true success success comes comes from obeying God. obeying God. Okay, and what will be the lesson? Maya? Obedience Obedience brings brings victory. victory. And now let's move to Josiah. What is the next lesson that you learned? God can give us a second chance when we fail. Listening to God's instructions is always the best path forward. Okay, so now we can see another picture. Which, what is the next picture that you had this evening, Andrew? Huh? What Joshua built? What is that? Show to them. He built an? Huh? He built an? Altar. Okay. See the picture, Andrew. He built an altar. Okay. So. Okay. Okay. Do you remember where Joshua built an altar? What is that place? Ebal. Mount Ebal. Okay. So now, Andrew, Yes. what is the lesson in the story? Remember to give thanks. Remember to give thanks, and then, Value God's word. okay, when Joshua built an altar, okay, of course we have to remember to give thanks to God after the victory. Joshua builds an altar to God on Mount Ebal to worship and offer sacrifices, as you see in the picture. Okay? So now, the second lesson, value God's word. The people gather together, okay? And then the center of their community life also. So that's what happened, okay? So now, we will be having our memory verse, okay? So, let's start with Henrich. Still about Psalms chapter 1, verse 1 to 6. Psalm chapter 1, verse 1 to 6. This is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and his law that he meditate day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth a fruit in his season. His leaf also shall not wither. Whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, which are like the chaff which the wind driveth away.
Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners of the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Okay, next time, Henrich, we will be singing that song, okay? Chapter 1, verse 1 to 6. Andrew? Oh, no, kay Josiah. Don't be in a hurry, okay? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of waters, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like a chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditateth day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the ungodly shall not, for the Lord knoweth the way of the ungodly, but the way, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Very good, Two, Dave. So two. let's give a big hand to them. Blessed is Let's give them blessed a... is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth is the way of sinners, nor sitteth is the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth they meditate day and night. Let's give a big Mana daw yan kay Preacher Andre. Hello? Alright. Okay, so tayo po ay dumako sa ating pong prayer, closing prayer with prayer time. Ano po, I'd love to pray for the urgent prayer request and your prayer, aside from my daily prayer time. Meron po ba tayong urgent prayer request? Urgent prayer request. Nandiyan na po yung iba, like, because Brother Jimwell, it's been how many months, almost a year, wala po siyang work. So let's pray for Brother Jimwell. Makahanap po siya ng trabaho. Hindi po biro, binata siya, tapos may pamilya, tapos walang trabaho. So wala siyang ipapakain sa kanyang. Tapos, syempre sa edad niya, gusto na rin mag-asawa. Ano, ipapakain niya sa mapapangasawa niya kung wala siyang trabaho. Diba? So let's pray for Brother Jimwell. Brother Jimwell is in Al-In, helping our outreach there. So, yun po. Si James Mark naman, yan po ay ni Tita Mercy, Lord willing, ay kailangan lang po niya kasi ito pong may work na, so that is answer prayer. So, sister ko dito. So, okay. Then driver's license na parking test ni Brother Joel sa 26, that is August 26. Healthy pregnancy kay Sister Michelle Cabrillos. Renewal ng visa ni Elijah sa ni Elisha sa tawag dyan, sa September 18, kasi kailangan gusto siyang i-renew dahil si Elijah ay uuwi, might be last week of September or first week ng October, kasi meron po silang NSC. So sasali po ulit siya sa NSC. This is his last makapag-NSC siya. Okay. Hangga't hindi pa kami nakakapunta ng Australia, yan. Okay.
And also, yan yung aming pong, isama niyo po sa prayer niyo yung LMT or labor market testing namin approval. Ayaw ko kasi mag-follow up ng weekly. Kaya sabi ko kay Brother Joel, can you please do it for me? No, ikaw na mag-follow up. Okay, kahit once lang, hindi naman lagi. Update mo na ako. Okay, yan yung, kasi sabi 3 to 4 months yung process, maximum 4 months yung approval. But this week is the 4 months, so pa-pray niyo po. Any urgent prayer request pa aside from none yan sa atin? Before we pray. May sakit. Sino ba? Pa-pray natin yung NSC, no? Yung makasama po yung mga kapatiran, mga estudyante dito sa UAE. Sa Marikina naman ng NSC ngayon, this year. Marikina. Okay? So kung walang prayer request, let's all stand up once again. And let's pray together. You can pray with me. You can pray with me, and we will end up with prayer as well. Okay? Let's pray. Father, we thank you once again for reminding us that whatever written in the Bible will be fulfilled. Especially, Panginoon, yung mga signs and warnings or mga signs, Panginoon Diyos, na nakikita na namin ngayon, nararamdaman namin, yung rumors, na ito yung mga signs na sinabi mo sa Bible, na kung saan ay paalala din sa amin bilang isang mananampalataya to stay faithful or to stay watching, meaning Panginoon Diyos, to stay serving you hanggat sa kami, Panginoon, ay susunduin mo, Panginoon Diyos. If not yet, kung hindi pa po kayo darating at kami ay tatanda ng 70 years at mamamatay kami ng 70 years or 80 years, hindi rin naman lugi sapagkat kami ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pero kung darating po kayo, Panginoon, na kami buhay pa at kami ay aangat at susunduin niyo kami sa alapaap, mas mainam din po, Panginoon, yun. But both ways, hindi po kami magsisisi, Panginoon. Mas lalo kaming mas lalong walang kalugihan sa amin, Panginoon Diyos. Kung ano man yung mas mauna kami, mamamatay kami mauna o darating kayo, buhay pa kami, isa pang blessing, Panginoon Diyos, hindi na po namin mararanasan yung wrath or yung judgment sa tribulation period, Panginoon Diyos. Kasi kami ay aangat dahil you want to fulfill your promise, and you want to fulfill what is written in the Bible. Oh Lord, we pray that may you keep in our mind na kami, Panginoon, ay maging honest sa sarili po namin. The preachers, the pastors, the leaders, not just we preach for them, we preach for ourselves. We prepare a preaching not for them only, but for ourselves as well. We pray, Father, that we not just faithful in other things,
but in all things, O God, that you have given to us. And tonight, Lord, we pray na kayo po, Panginoon, ang patuloy na manguna, maging Panginoon sa mga kapatiran po namin na amin pong patuloy na pinagpipray, yung mga kapatiran po namin naghahangad ng trabaho, katulad ni Brother Jimwell, Panginoon, kayo po yung magbigay sa kanya ng trabaho. At maawa po kayo sa kanya, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po siya, Panginoon, baka meron din po kayong ipinapagawa sa kanya na nais niya rin sundin. At ipaalala niyo po sa kanya, Panginoon Diyos. Maging si James Mark, na anak ni Tita Mercy, isang kapatiran po dito, kapatid ni Sister JC May. Na kayo po, Panginoon, na magpaalala sa kanya. If the first time na pumunta po siya dito and he accepted you, and he confessed his faith to you, nawa, Panginoon, yun po yung mangusap sa kanya. Tulungan niyo po siya, Panginoon Diyos. Makahanap po siya ng work, na mabisahan din po siya, Panginoon Diyos. Also, we pray for the driving test, parking test ni Brother Joel sa August 26. We pray, Lord, your favor, knowledge and wisdom to Brother Joel, and also provide his needs, Panginoon Diyos, financially doon sa kanya pong parking test, Panginoon Diyos, sa August 26. Also, Lord, we commit to you yung aming pong kapatid na buntis, Sister Michelle Cabrillos, yung pong healthy pregnancy, maging healthy siya, maging ang baby niya, Panginoon, sa kanyang sinapupunan. Ingatan niyo po yung mag-ina, Panginoon Diyos. And also yung needs niya and yung comfort, Panginoon, during these stages, siya po ay sensitibo. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na ma-overcome po niya itong pagbubuntis niya po, yung first stage na kanya pong pagbubuntis, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Panginoon Diyos, by your grace. Also, we pray yung pong renewal ng visa ni Elijah sa kanila siya, Panginoon. Naway may renew ko po. Nawa, Panginoon, ay humingi din po ako ng financial provision na meron po akong pambayad for their renewal. Tulungan niyo po kami, Panginoon, in our decision makings. Give us knowledge and wisdom, O God. And also, Lord, we commit also to you yung aming pong application sa Australia. Hindi po namin minamadali, but due to we don't want that we already started and we already paid a lot. Actually, yun na po yung halos lahat ng amin pong mga inipon, hindi man ganun kalaki, ngunit nawa, Panginoon Diyos, ay ma-approve yung amin pong LMT at umusad, Panginoon, yung process ng amin pong application. For your glory, Panginoon, not for our leisure, not for our own decision or personal intentions, but for expansion of your ministry, of the gospel ministry in that place, Panginoon, that we pray for. O God, we also pray for the brethren, hindi po namin kasama tonight. Sila ay may trabaho, sila ay may sakit. Tiniling ko po, abutin niyo po yung kailan po mga pangangailangan, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po yung bawat isa, Panginoon, maging ang aming pong dinner fellowship, ang aming pong discipleship time, ang aming pong pagkain na kakainin, i-bless niyo po ang mga pagkain na ito, na linisin niyo po ito, pagpalain niyo po ito, maging nourishment sa aming lupang pangatawan, i-bless niyo po yung mga kapatiran na naghanda at nagbahagi nito. Itong pagpapalang ito, Panginoon, na kailan pong ibinahagi, ay ibalik niyo po sa kailan ng doble higit, Panginoon Diyos. Salamat po ng marami. Ito po yung aming dalangin at papuri at pasasalamat sa tanyong pangalan po lamang ng Panginoong Jesucristo. Amen. God bless you, and you are dismissed. Enjoy the fellowship, enjoy the dinner, enjoy the foods that prepared. Thank you very much sa ating pong table, and wala tayo naka-online. God bless you po. Yung inyong ano?